for our Angelus prayer. Brothers and sisters, let us pray. Father, the Son, and the Holy Spirit. The angel of the Lord declared, and dwell among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, Holy Mother of God. This is of Christ. Let us pray. For forgiveness, Lord, thy grace endure us, that we the incarnation of Christ thy Son, was made of us and save us to the saving of Christ our Lord. Amen. Open to the book of Prophet Jeremiah, chapter 33, verses 14 to 16. Are you ready? The days are surely coming, says the Lord, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and the house of Judah. In those days and at that time, I will cause a righteous branch to spring up for David, and he shall execute justice and righteousness in the land. In those days, Judah will be saved, and Jerusalem will live in safety. And this is the name by which it will be called: the Lord is our righteousness. Brothers and sisters, the word of the Lord. Our reading for today is connected, of course, to Advent season. An Advent season is an anticipation of someone great coming. May inaasahan tayo na pagdating
someone who is grandeur. It will be a grand coming. So the reading says, He is coming to fulfill the promise that He made for Israel. Bakit natin inaaral itong reading na ito? Tayo naman ay hindi taga-Israel, di ba? Tayo po ay iniumpong sa branch. Tayo ay, we are grafted to the vine. Kaya itong promise na ito, ano nga ba promise na gano'n? Itong pangako na ito ng Panginoon ay kasama tayo. Dahil inilugtong tayo. We are grafted to the branch. Pinili ang mga Hudyo, pero minahal tayo ng Panginoon. Amen. So because the Lord came already in the flesh, that was the first coming. He is coming as a king. Very grandeur ang kanyang muling pagdating to fulfill the promise. It will be a restoration to Israel and Judah. At kasama tayo sa restoration. Kung magmamasin po tayo, the world is in pain. The world is in pain. So much pain. Kaya nakakaiyak yung kanta kanina sa Spirit song, restore this dying land. Amen. The world is bleeding. So much bleeding in pain. We are, it's like a birth pan. Dumadaan tayo sa labor pain. Amen. But, brothers and sisters, hold on to that light. Amen. Hold on to that light. Amen. Because in every darkness, there is a light that will come out. Sa bawat gabi, sumisilay ang mga liwayway. Magbibigay ng liwanag, babasag sa kadiliman ng araw, ng gabi. So, itong liwanag na ito na sinindihan ngayon, siya ang nagbibigay ng liwanag sa kadiliman ng mundo. Because the Lord says, I am the light of the world. Siya yung pag-asa rin natin. Liwanag, pag-asa. Na tayo ay muling mamubuhay sa kanyang presensya. Presensya, the presence of His righteousness ay magbibigay ng kapayapaan sa atin. Amen. So ano po ba ang ginagawa ng mga taong may inaasahan darating na espesyal? Di ba maghahanda tayo? Kung darating ang mayor, sa i-announce na ng kapitan, paglinis na tayo sa ating mga daan. Yung mga lubag-lubag dyan ay atin na tapalan na para maging patag, hindi na lubag-lubag. Linisin na natin ang ating mga paligid, di ba? Ang mga elementary tayo, lagi tayong nagdadamo sa mga paligid. Para sa pagdating nung special na inaasahan natin, maganda sa kanyang paligid. Ganon din po tayo. Maglilinis din po tayo. Ihahanda natin ang ating mga puso. Hindi po tayo bibili ng signature clothes. Hindi po tayo mag-iimbak ng file sa bangko para i-greet siya with a lot of money from the bank or the signature clothes that we wanted to wear. Ihanda natin ang ating mga puso dahil sabi nga ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay mananahan sa puso ng bawat isa. Amen. Na nagtitiwala at
Advent season ay ang pangalan ni San Juan Bautista. Sabi niya, ituwid ang mga liku-likong daan, pababain ang mga bundok, at yung mga lugar ay kapalan ng pangulipatan. Itong mga bundok na ito ay ang pride natin ito. Yung liku-liko nating daan, simplang-simplang yan sa ating pananampalataya na kailangan natin ituwid. Wasakin na yung ating mga kapalaluan. Dahil sa katotohanan, wala naman talaga tayo magagawa. Apart from the Lord, we can do nothing. Kaya, as I was telling earlier, the world is going through a birth pangs, labor pains. So brothers and sisters, kailangan nagdala tayo araw-araw. Kung napapansin natin, ang Israel ay napapaligiran na ng mga bansa na lumigera sa kanya, di ba? That is the prophecy of Prophet Ezekiel that is unfolding at this very moment. Prepare our hearts for the coming of the Lord. Dahil hindi lang siya darating na sasabihin niya, okay, ito na yung pinangako ko sa inyo. Bigay ko na. Akibat ito ay malaking responsibilidad. Alalahanin natin ang sinabi niya, maliban sa ipanganak ng muli sa Espiritu ay sa kagalangan makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi yung maliban sa makasuot ka ng signature clothes makakapasok. No. Maliban sa ipanganak tayo sa Espiritu, sa kagalangan tayo makakapasok sa langit. Kaya nga sinasabi niya na mas makakapasok pa ang pamilyo sa bukas ng karayo kaysa ang mayaman makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Ang camel kasi madaling paupuin na. We can easily tell the camel to bow down para lagyan ng mga lobo. Kaysa sa tao na mag-humble. Kasi bakit makakapasok ang camel sa butas ng karayo? Wala siyang pride. Alalahanin natin dun sa narrow door, because the door to His righteousness is narrow, maliit. Wala tayong babaunin kundi ang malinis na kaluluwa natin. Iwanan natin yung mga hila-hila nating babae. Iwanan natin yung mga tukdo-tukdo sa bisaya. Na pride, diba? Mabigat. Nawawala na yung sinusundan natin sa bigat na mga dala-dala natin. May backpack na tayo, may hila-hila pa, mayroon pa sa ulo. Hindi na kaya natin lumakad ng mabilis para sundan si Kristo na sinusundan natin dahil sa bigat ng mga dala-dala natin sa buhay. Sabi nga ni Sister Tita, hindi nagkulang ang Diyos. Madalas tayo talaga ay nagkulang sa Kanya. Amen po ba? Kaya sa araw ng sa season of Advent, we need to prepare ourselves. We read, this is a season of preparation in anticipation of a grand coming. Imagine, we are expecting the King to come. Tayo ang naglilinis, kapital lang yung darating, kaya mayor lang yung darating. How can we prepare ourselves to the coming of the King of Kings and Lord of Lords, na kailangan ibigay natin yung lahat ng parangal, lahat ng pamumuhay. We need to be aligned. Kaya,
Dito sa ating gawain, di ba paulit-ulit lang yung mga inaaral natin? Kasi yung mga inaaral natin na salita ng Diyos ay siyang magbabago sa atin. Amen. Ay siyang nilinis sa atin. Alalahanin natin palagi na ito ay mas matalas, mas tabang na magkabila ang talim. Kaya hindi tayo masasaktan o ma-offend. Kung ang preacher dito ay magsasabi ng mga salita na tayo ay masasaktan. Dahil salita ng Diyos yan, hihiwa yan sa puso natin. Amen. Hihiwa ang katotohanan. Katotohanan na masakit tanggapin, pero ito ay magiging daan ng ating paglayas. Amen. And this is going to prepare us for the Lord's coming. Amen. The grand coming is already for judgment. Amen. Restoration and judgment. But there is a very good highlight for this, and I will just read it to you. It is a reading from the book of Isaiah, chapter 11, verse 6. The wolves and sheep will live together in peace, and leopards will lie down with young goats. Calves and lion cubs will feed together, and little children will take care of them. Cows and bears will eat together, and their cows and calves will lie down in peace. Lions will eat straw as cattle will do, and the baby will not be harmed if it plays near a poisonous snakes. Diba? Paraiso, wala nang away-awayan. Wala nang away-awayan kasi He will be the one in control. Ito na yung kaharian ng Diyos na inaasahan natin darating. Kaya, we must be aligned. We must be aligned to His teaching. Hindi pwedeng sabihin, alam na yun ni Lord. Liniban mo na ako dahil puyat ako kagabi, nag-party ako. Diba? Nakakahiya naman sa Panginoon na tayo ay darating lang dahil kailangan natin humingi sa Kanya. Diba? Hiling. Hiling lang tayo ng hiling. Brothers and sisters, we must know that in pain and in joy, we must praise and honor the Lord. Amen. Tayo lang. At bigyan natin ng panahon ng ating mga sarili na pusisain kung ako ba ay may ibang pa na dapat kong tambakan. Kung ang mga bundok ba ay nandito pa sa akin at ako ba ay may kukunin ko pang daan. So, yung mahalaga mga kapatid, nabigyan natin ng panahon na usisayin natin ang ating mga sarili. Dahil ito ang kaakibat na responsibilidad upang ang kanya mga pinangako sa atin ay ating makamtan. Amen po ba? Amen. Tayo ay magdasal na. Lord, binabalik ko sa iyo ang pinakamataas na pasasalamat, papuri ang parangal sa iyo, banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, please remain standing for a prayer by Brother Joshua. And please turn off your cell phone, stop all instruction during the word.
Thank you. Let us listen to Psalm 91 and Lord's Prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Psalm 91. Whoever goes to the Lord is safety. Whoever remains under the protection of the Almighty can say to him, you are my defender and my protector. You are my God, and you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers, from all deadly diseases. He will cover you with his wings. You will be safe in his care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night, or sudden attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, or the evil that kills in daylight. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector. And so, no disaster will strike you. No violence will come near your home. God will put his angels in charge of you, to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, to keep you from hurting your feet with stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love me, and I will protect those who acknowledge me still. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Amen. Lord God, we ask you to bless each and every one of us today. Those who want to be healed, let them be healed. Amen. Those who want to be delivered, let them be delivered in the mighty name of Jesus. At dalangin ko po na lahat kayo, Lord, ay mapuspos ng inyong banal na espiritu, na walang uuwi, na kulang, na lahat kami ay inyong papa
and amen. Purihin ang Panginoon. Gospel Luke 21 to 25, 28 to 34, 36. Jesus spoke to his disciples, "There will be signs in the sun, the moon, and the star, and on the earth distress among nations, confused by the roaring of the sea and the waves. People will faint from fear and foreboding of what is coming upon the world. For the powers of heaven will be shaken. They will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Now, when these things begin to take place, stand up and raise your head, because your redemption is drawing near. Be on guard, so that your heart are not weighed down with dissipation and drunkenness and the worries of this life. And thus they cast you unexpectedly like a trap. For it will come upon who live on the face of the whole earth. Be alert at all times, praying that you may have the strength to escape all these things that will take place and stand before the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. To God be the glory. Just let me live my life. Let me bring my heart out to thee. As you ride the
see the Son of Man coming from His glory. Ang tanong mo, handa na ba tayong lahat? Amen! You will see with the power and great glory, ang anak ng tao ay makikita na dumarating sa labang lahat po ng tao ay nakakakita sa kanya. It's just like the sun, that everybody can see the sun. Ang anak ng tao, nakikita natin sa himpapawid na tayo ay kakauni lahat ng tapat sa kanya at lahat ng sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Kasabay, mga kapatid, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating. How about you? Amen! Simula ka lamang sa binding, dalang-dala mo na ang presensya ng Panginoon. Diba? Tapos, yung mga line-up ng kanta niya. Para kaming nag-usap kung sino sa mga nag-line up ng kanta. Tingnan niyo naman yung mga dancers natin. Wow! Bigay na bigay. Joyful. Ano ba yung pinagulita natin ngayon? New Year na po eh. Kasi Advent, the first week of Advent, Adviento. Ang bagong taon ng simbahan. And ano ba yung sabihin ng Adviento, ng Advent? The coming of the Lord. 4 na linggo po itong preparation. Kaya din sa ating party, wala pong pwedeng mag-absent. That is the reason. Ang ating Panginoon, Jesus, ang reason ng ating celebration. Remember, inupunta natin ang ating Panginoon yung pagkakanakan niya. Yung una niyang pagdating, nagkatawang tao siya at siya ay kapiling natin. Amen? Amen? Busy-busy ang mga tao, don't you see? Nakapila nga yan sa huli. Ang haba ng pila. Amen? Busy-busy. Kaskas ng credit card dyan. Kaskas ng Mastercard. Ay, masama ba yung sister? Basta ba kaya mong bayaran eh? Party dyan! Party dito! Nakalimutan na si Lord. Yun ang masama. Mga tao, busy-busy magregalo. Eh, masama ba magregalo? Sa aking inaanak, sister, ako hindi rin po. Lalo na kung yung regalo na yun, ibigay mo sa akin. Hindi lang po. Hindi po masama lahat yan. Maglagay ka ng Christmas tree. Ako hindi po. Maglagay ka ng mga light. Yung kumuputi-putita. Hindi po masama lahat yan. But the most important, mga kapatid, as we prepare this Christmas, wala po naman makakapigil niya. Talagang pinangalan ang ating Panginoon at nagkataon tao siya. Pinaka-importante po ngayon, mga kapatid, ay the final coming of Jesus. Jesus is coming back again. Amen. So, pagpangako, tayo handa. Magkakaroon daw ng mga tanda. The sun, the moon, ang moon hindi magkakaroon ng liwanag, magkakaroon ng dilim. Yung araw ay, ano mangyayari sa araw? Eh, siyempre, matatakpan yung diba? May yung hindi manghihiliwanag ang buwan at ang bituin ay malalaglag.
might be today. Blessed ang mga taga-Montreal. Nakarating ang mga taga-Montreal. Blessed na blessed po tayo ngayong oras na siya dumating. Amen. Na nakafocus tayo sa ating Panginoon. So, ang purpose mo hindi para tayo takutin. No one knows the time and the hour. Only the Father knows, not even the angels in heaven doesn't know the time when He is coming back. Kaya po, ibig sabihin, pinaghahanda tayo kasi ito na yung judgment. Ito na yung ating, ito na po yung puhusgahan tayo kung ang ginawa natin ay mabuti o ginawa natin ay masama. Amen? It is the final salvation. Yung mga mananatiling tapat at sumusunod sa kanyang kalooban, yun lamang daw po ang maliligtas. Tapat saan? Tapat sa ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Take note, mga kapatid, kung pinabasa po natin ang Biblia, marami po doon, marami daw maliligaw. Mag-ingat kayo at huwag paliin lang ang kalinungan. Meron daw po nagsasabing, I am the Messiah. Nasa akin ang kaligtasan. Amen. May narinig ako sa talabing, sabi sa rin, sabi mo, diyan sa akin, narinig ko po nagsasalita yung isang preacher. Sabi niya, again, the Son of God, lumapit kayo sa akin at nasa akin ang kaligtasan. Wow! Kaya ko kayo basta naniniwala, mga kapatid. Ang sinabi po ng Biblia, lagi natin minagasa, aking iniligtas ang tapat sa akin. Kaya tatanungin po natin ang ating sarili. Kasi madali po sabihin ito. Ba't kailangan po ang gawa? Amen? Sabihin, do this, do that. Madali po sabihin yan. Amen? So when we see, take note, when we see the Son of Man, when we see Him in the clouds, that is the day of our redemption. Meaning, redemption is at hand right now. Meaning, redemption is near, in other words. Sabi kaya po sa Isaiah 24, parurusahan ni Yahweh ang ayaw sumunod. Ayaw sumunod, kaya iwasan po natin turuan ng kasalanan. Sabi po sa Isaiah 39:11, parurusahan ni Yahweh ang daigdig dahil sa kanyang kasamaan. At sino ang maghahari? Si Yahweh El Shaddai. Amen. Nasa Isaiah po yun, mga kapatid. Amen. Amen. There are 3 points. Mga kapatid, 3 S. What we need to do, there are 3 S. Para po namin matandang madali. Sabi po doon, stand up and raise your head. Basta ba i-raise mo yung head mo, makakarating ka na? Hindi po. Sabi po doon sa Luke 21:28, kapag nagsisimula ng mangyari ang mga bagay na yun, stand up, manindigan ka kay Jesus. Yung mananatiling tapat, patuloy na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, yun ang ibig sabihin na stand up. Your redemption is at hand. Bigyan ko po kayo ang ba? Mga kapatid, bigyan ko po kayo ng testimony. Nangyari po sa akin to, and thanks be to God. Ni-remind po ako. Akala ko po, dahil hindi naman ako nagkakasakit. Akala ko po, mga kapatid, ay pwede ko nang kainin ang lahat na gusto kong kainin. Wala po akong yung blood pressure na mataas. Wala po akong yan. Wala akong high cholesterol. Wala rin po akong diabetes. Hindi ako nagkasakit ng COVID. Naku, kaya dapat tayong handa
yung pagkain. Yung digestion ko, hindi ko na-digest yung aking kinain. Kaya lagi ko sinasabi dito, bawal ang lechon! Sa mga senior. Senior na pala, nakalimutan kong senior na ako. Kasi daw po, pag senior ka na, mabagal na yung metabolism mo, sabi ng doktor. Eh sabi ko, kinakagod na niya, balance diet naman ang ginagawa ko. Eh ano kung nangyari sa akin? Di ano ginapuntahan ko? Hospital. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Kasi hindi na po ako o-operahan pa. It's only nasugatan to po yung aking. Eh hindi ba kalabas yung pagkain eh? Hindi nasugatan. O, 4 days po ako nahamdan yung pinakakain ng solid food. At ano po nangyari sa akin doon? Mga kapatid, birthday ko po yun. Ay, birthday ko ng anak ko yun. Supposed to be, pupunta kami ng hospital. Ay, ng restaurant. Kain na naman. Birthday kasi ng anak ko. Nanglilipid po at siya. Nanglilipid po ako. Hindi po ako makatayo. First time po akong nagkasakit dito sa hospital. 29 years na po ako dito. Kaya hindi ko tayo makakasiguro mga kapatid. Pag matanda na, pag seniors ka na, bawas! Kung lumalakad ka na 1,000 miles a day, bawas, gano'n ng 50. Kung kumakain ka na sa taukan ng isang platong pagkain, 1/4 na lang. Kasi yung ating metabolism ka nag-digest anymore. So ito po ay message sa mga matatanda. Sa mga matatanda, kailangan po bawas. Anything na may sobra, bawal! Amen! Kaya nga po sabi po doon, letter S, another S is strengthen your heart. Mag-ingat sa labis na pagsasaya. Tingnan mo yan? Hindi ko masama magsaya. Pero kung labis, inuuna mo pa si dancing na dyan. Kinalimutan mo si Lord. Mag-iwan mo rin. Amen. Mag-ingat daw po tayo mga kapatid. Mag-ingat. Labis na paglalasing. Ibig sabihin, laklak ng laklak. Alam niyo po, isa rin yun na kinamamatay ng tao. Yung sobrang paglalasing. Amen? Mag-ingat na huwag malulong ng labis. Eh, kumain ka ba naman ng crispy pata? Kumain ka ng lechon? Kumain ka ng... Hindi labis. Diba? Eh, lahat na nakaka-hype yun eh. Amen? Meron ang piling dito sa binasa natin, mag-ingat. Baka mabuhos ang isip ninyo sa mga intindihin ng buhay. Kaya ba sinasabi sa atin, don't worry. Kaya ba natin sinasabi yun sa Biblia? Bakit? Baka madamang kayong hindi handa. Isip ka ng isip. Stress ka ng stress. Isip dito, isip dyan. Ano ang nangyari? It can kill you. It can kill your expectation. It can kill your pag-asa, your hope. Kasi, bakit? Isip ka ng isip. Ano ba yung part-time ko bukas? Di ka mo makita. O, di ba? Isip ka nag-isip, stress na stress ka. Kaya stress mo ano nangyari sa'yo. Di ba? Ha? Marami nga dyan. Kaya isip, ano nangyari? Di ba? Nag-suicide ko nga yung iba eh. Di ba dami natin nababalita? Kasi isip ng isip. Do not worry about tomorrow. Samantala po yung ating
do with your heart. Sapagkat sa loob ng puso ng tao. Yan. Sa loob ng puso ng tao nanggagaling ang mga masamang iniisip. Nandiyan yung mga nangangaluya, nag-iimbon ng naraya, mga kaputok-kaputok tulad ng mga kahalayan. Tingnan, yung pagkaingit, paninirang puri. Hindi po ba yung Lord John, pag naninirang ng puri ang kapwa mo? Madali naman kung malisan, di ba? Pag sinisirang ka ng kapwa mo, manira ka ng manira dyan. Basta hindi totoo. Amen? Amen. At tanda lang, hindi kay Lord John. Amen po ba? Amen. Meron isang bayang Panginoon dito eh. Ha? Beware mo po. Niyong ating we become drowsy. Ha? Beware or beware with your heart na ikaw ay maging, ano ba yung drowsy? Hindi ba yung, ano ibig sabihin ng drowsy? Nahihilo sa dami ng problema. Kaya ako yung problema sa sarili niya. Problema dahil may sakit ka. Tingnan mga kapatid. Nagising nga tayo dito ngayong umaga, instant clear. Kaya nga po ako, kahit na nagkasakit ako. Thank you, Lord! Ngayon nalaman ko na, hindi na ako pwede kumain ng aming lechon. Sabi nga po, give all your worries to God. Because He cared for us. And take note. Dahil sa ating lifestyle and bad habit, yan po ang ulan natin, hindi ka mamatay. Dalawang klase lamang po yun eh. Is either magkasakit ka or ma-aksidente ka. Baka hindi pa papalang oras yun para kunin ka ni Lord, ay namatay ka ng patuna. Amen? Amen. Amen. Number 3, another S. Think of another S. Think of another S. Spend time in prayer. Kaya't maging handa kayo. Bago maganda, hindi lang basta maganda, mga kapatid. Sa lahat ng oras, tingnan niyo yung nakalagay sa Biblia, sa lahat ng oras, 24 hours a day. Eh, yung nag-iingat na ako, the balance diet, I do the exercise and all that. Napunta pa rin ako sa ospital. Isang warning yun sa akin. Tutuloy-tuloy yan, Sister Nida. Siya, kamatayan ng iyong. Amen. Lahat na po ng oras natin handa. Tanong mo, Montreal chapter ba? Lahat handa na. Amen. Picture us in Jesus alone. Dahil final coming na po yun. Wala nang second chance. Wala nang second chance. Sabi nga po ng the word focus. Ha? Following Christ until saved. Susundin ang kalooban niya. Eh, sister, ang dami naman kasi temptation dito sa mundo. Ang dami mga bagay na tayo ay ibang na ibang. Akala natin tama yung ating ginagawa. Yun pala kamatayan. Labag sa kalooban ng Diyos. Amen. Marami po mga challenges sa ating buhay, mga kapatid. And ngayon, gusto kong ilagay sa ating isip. Marami po tayo naririnig. Maya-maya naririnig natin yan sa paalala na yan ng ating Panginoon. May mga trial and mga testing. We have to face the difficulties. Ha? It's a challenge, mga kapatid. Yung mga pagsubok na yan, may cancer, hindi mo ka ng boyfriend mo, hindi mo ka ng asawa mo, mga pagsubok po yan. Yun
dito kapag nakadanas na ng problema, tumatalikod. Amen. Ngayon pa ba tayo titigil? 29 years dito sa gawain. 29 years titigil tayo. Natatawa sa akin yung diablo. Amen? Amen. Ngayon pa ba tayo hihinto? Ngayon pa ba tayo hihinto? Sabi ko, 5 minutes na lang ako, dapat ka na huminto, Sister Nida. Ano yung 3 years para matandaan lang natin? Stand up and raise your hand. Tapat. Strengthen your heart. Dahil kung hindi natin strengthen ang heart natin, nandiyan mo natin challenges, nandiyan yung lahat na magkakaroon ka ng matagtem ka, kumain ka ng baboy, kumain ka ng crispy pata, kamatayan, inyong sasabihin. Amen? Balance. Amen? Parehas-relax ka dyan. Sabi ko, ang dana ako, Lord, kasi may pain naman ako. Kapatid, sa 29 years natin, dahil hindi po sa atin yung fulfillment of His promise, it comes from the line of David. And there's no other name that was given to us in heaven and on earth, is only the name of Jesus that is given to us. Kaya wag mo tayong baliin lang. Only the name of Jesus. There is no other name that was given to us. Only the name of Jesus. And ating pong kaligtasan ay through Jesus Christ alone. At lagi natin dinarasal. Kapatid, lagi natin dinarasal. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amen! Come! Jesus, come! Di ba lagi naman natin dinadasal yan? Basahin niyo po o intindihin niyo yung sinasabi natin sa Apostles' Creed. He will come again to judge the living and the dead. Yung mga buhay ay kakaroon niya in the poor, mga buhay at patay, mayroon mga kapatid. In the four corners, yung mga walang mga nabilang doon. Yung mga kambing, ingay. Kapag nasa gawain, nag-iingay. Nagsasabi ng sayang na punta. Di ba sa left? At yung mga tao, mga ilet, yung kanyang mga hinira, ang kanyang pinili, di ba ilalagay sa kanan? At nakikita natin siya. He is in the clouds with power and great glory. Kapangyarihan, kapatid. Kaya kasabi doon, He strengthened your heart. Diba? He strengthened your heart. And mga kapatid, let's welcome the coming of Jesus. Di ba pwede pa-relax the last 24 hours? Pray without ceasing. Constant prayer. Sister, kahit tulog ako, bago ka matulog, si Lord ang nilagay mo sa isip mo. Amen. Hindi ka masabak-sabak matulog, sasabihin mo pa kung ano. Come, Jesus Christ, come.
inyong pagbalik. Na hindi kami, Lord, ma-distract sa open ng mundo. Amen? At naway malaman kayo sa aming puso na sa amin sa bawat oras ay maalala namin ang inyong pangako, Lord God, na hindi nyo kami iiwanan. Kahit ano pong mga difficulties, ay lagi kayong nandyan upang kami ay alalayan. Allow us to receive, to claim the blessing that He wants to give to us. Blessing upon blessing, power upon power, healing upon healing. And we always put that in our heart, that the plan of God is for our own good, not to harm us. And so let's invite Jesus to come into our life. Kapag tayo hiwalay sa Panginoon, wala tayong magiging buhay. Kahit ayusin mo pa ang oras mo sa maraming bagay, party dyan, kain dito, kain dyan, maglasing ka, magpakasaya ka, wala kong magiging meaning ang ating buhay. And His return is sure. He will fulfill His promise. We can see Him in the twinkle of an eye. And sabi po ng Panginoon, here I am. I stand before you. I'm knocking at your door. I'm knocking at your heart. Stand firmly. Sa totoo lang po, ang Diyos tapat po sa atin, tayo lang ang hindi kapal. Amen. At sa kabila ng ating mga pagkakamali, sa kabila ng ating mga kasalanan, ay hindi po siya nag-give up sa atin. Tayo pa rin ang nag-give up. So what must we do? Fix our eyes on Jesus. Amen. Never lose hope. Siya po yung hope na yun yung mag-guide sa atin. Kapag wala na po si Jesus sa inyo, naku, wala ka ng pag-asa, kapatid. Kaya ang tanong, are we ready to open our heart to the Lord? Amen. Come, Lord Jesus. We place our hope in you. Most Holy Spirit, place your loving hand to each and every one of us. Pray, O God, Lord. Fill our heart with hope and joy. And let us be away from any harm. And preserve all of us from the evil desire. Dahil yan po ang gusto ng Satanas. To put us down na hindi tayo makasama sa kanyang kaharian. Amen? Amen. We pray for your shining light to all of us so we will not walk in darkness anymore. And Lord, may we know all of us the consolation of your love, your pure abiding love, the consolation of your presence. Come, Holy Spirit, touch each and every one of us, O Lord God. Come, Holy Spirit, we may receive what you want us to give to us. And we open ourselves to you, O Lord God. We open ourselves to your will.
them live a meaningful life in this world. We ask you this in Jesus' mighty name we pray. Amen. Brothers and sisters, I ask you to raise up your prayer request. Pinataas po namin, Lord, ang lahat ng mga kahihingan ng ating mga kapatid. As you said in your word, Lord, if we remain in you and we remain in your word, we can ask anything. Kayo po ang nakakaalam ng anumang aming kahihingan. Lord God, thank you so much, Lord God. Sa oras po ito, Lord, hindi po uminom na mainit na tubig. Ibig sabihin po, Lord, inapit ko po na ako'y pinagaling niyo lang sa akin po, Lord God. So those who are sick right now, yes, Lord, pagalingin niyo po sila. Amen. Lahat ng may nahihingan, kayo po may sabi ang mga bilang, will be given to us. If we seek, we will find. If we knock, the door will be open. Amen. Allow us to receive those blessings that you want to give, Lord God. Ikaw po nakakaalam na lahat ng laman ng aming puso sa oras na ito. At dalawang ko po, Lord, yung mga nangihina, palakasin niyo po sila. Yes, Lord. Ang lahat po, Lord, na may mga problema, ikaw po, Ama, magbigay ng solusyon. Yes, Lord. At dalangin ko po, Lord, na lahat ang nakarating sa oras na ito ay answered prayer.